Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Umaga, Pilipinas! Yan, magandang 3 o'clock habit. Meron ka pang income. May chance ka pang yumaman, di ba? 36 na makalipas ang alas 4. Balita muna sa ibang dagat, tumani naman na matinding kritisismo si Arizona Attorney General Chris Mace matapos ang kanyang mungkahing maaaring gumamit ng nakamamatay na puwersa o deadly force ang mga residente laban sa mga nakamaskarang ahente ng Immigration and Customs Enforcement o ICE sakaling makaramdam sila ng panganib sa kanilang buhay. Balupit, ano ha? Pwede kang gumamit ng deadly force, ha? Sa isang panayam kasi binigyan diin ni Attorney General Mace ang panganib na dulot ng mga federal officers na nakasibilyan, nakamaskara, walang pagkakakilanlan, walang identification at may mga barel. Pwede daw maging lisensya o pahintulot para gumamit ka rin ng puwersa. Ayon kay Mace, ang presensya ng mga hindi matukoy na ahente ay poorly trained, kulang sa training at isang recipe for disaster. Lalo na kung magkakaroon ng konfrontasyon sa mga nagpuprotesta o sa mga armadong mga mamamayan sa ilalim ng self-defense laws ng Arizona. Yan man, mabilis na binatikos ng mga kritiko ang pahayag ng abogado. Sa kabila ng mga batikos, iginit ni Mace, hindi niya layuning magudyot ng kagaluhan at nagsasabi lamang siya ng katotohanan base sa umiiral na batas ng Arizona. Ganun pala kayo siya doon. Ano? Sabagay, meron nga silang doon amendment sa konstitusyon nila na pwede kang magdala ng baril. The right to bear arms bilang proteksyon. Hindi lamang isa kundi 4 na beses umanong pinagtangkaan ang buhay ni Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Ito ang pinahayag ni Anwar Kuita Emblawa, Executive Secretary ng Ampatuan, matapos ang nangyaring pananambang sa alkalde habang sakay ng kanyang armored vehicle at ginamitan nga siya ng RPG o rocket-propelled grenade. Ayon kay Emblawa, bago ito ay 3 beses na rin nalagay sa alanganin ng buhay ni Mayor Ampatuan noong 2010, 2014 at 2019 kung saan nagtamo pa ito ng sugat mula sa huling 2 pag-atake. Sinabi ng Executive Secretary na ito ang nagtulak sa alkalde na gumamit ng armored vehicle para sa karagdagang seguridad. Samantala, balik trabaho na rin si Mayor sa kabila ng naranasang panibagong pagtatangka sa kanyang buhay. Pero sabi ni King Panda, hindi katuwiran yung nakita natin para lahat magpalagay na dahil baka mamaya magbigay lamang ito ng maling impresyon. Bumuo ang Philippine National Police ng isang special task force para imbestigahan ang pananambang kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan sa Maguindanao. Lain ito natukuyin kung sino ang mastermind o nasa likod ng naturang pag-atake. Ayon sa PNP Chief, ang bubuing task group ay mangangalap ng forensic evidence mula sa sasakyan at mga baril na ginamit ng mga suspect. Maghain ng kaso laban sa mga responsable. Binigyan din pa ni Dortates na pananagutin hindi lamang ang mga gunmen kundi pati ang mastermind at ang buong network na nasa likod ng pananambang. Pinatasan din niya ang Police Regional Office BARM na pagtingin ang operasyon kontra loose firearms sa rehiyon upang maiwasan ang karagdagang karahasan at mapalakas ang seguridad sa publiko. Nakaligtas sa pananambang si Mayor Ampatuan, sugatan ang 2 niyang bodyguard. Patay naman ang 3 suspect matapos manlaban sa mga pulis sa isinagawang pursuit operation.
Lupitan mo, ano? Naku, yun lang medyo nakakatakot ngayon. Yung ginagawang training ni Snooki Cruz para sa VIP security, ang gamit lang mga handgun. Ito, RPG na ginagamit, ano ha? Buti na lang, engot yung nagplano. Bantakin mo, may pambili ng RPG, may pambili ng mga ng mga dekalibreng mga armas, ano ha? Pero ang ginamit na pang getaway vehicle, lamang lang ng konti sa multicab. Sa liit nun. Sa liit nun at pangit ang mga daan doon sa lugar. At saka may mga paakyat pa. Paano ka makakatakas? Sabi nga nung kausap ko, magulang lang na sa tricycle. Maganda umaga, Pilipinas! Motorsiklo bumangga sa pader, 2 sakay patay sa Umingan, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos siya Basani Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kambusan Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 2 kalakihan matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa konkretong pader. Batay sa ulat ng Mingan Chief of Police Major Jimmy Paningbatan, ang mga biktima ay kapwa residente ng bayan ng Balungaw at ang driver ng motorsiklo isang 17 anyos na binatilyo habang angkas ang 22 anyos na binata. Nabatid sa investigasyon na galing sa inuman ng mga biktima at papauwi na sa Balungaw at habang binabag ang Provincial Highway, pagdating sa Barangay San Leon, Umingan, nalos control sa manubel ang driver dahilan upang sila bumangga sa konkretong pader sa gilid ng highway. At dahil sa walang suot na helmet ang dalawa, nagtamo sila ng malubang sugat sa ulo at iba pang bahagi ng kanilang katawan na agad namang naisugod sa paggamutan, subalit idiniklarang didon arrival na ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCR Region sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga kay Governor Monmon Guico dyan po sa Pangasinan. At maganda umaga din po kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Malamig pa rin daw ang weather nila doon. Enjoy lang. Enjoy mo lang yan, Ma'am Evan, ha? Evan lang yun ang Las Vegas. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa New Jersey, ha? At sa mga suki natin dyan po sa San Diego, California, sa ating Midnight Singers. Good morning, Boss Manny at Boss Junior Bao, ganyan din si Tita Cara at si Tita Lloyds. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga suki natin dyan po sa Middle East, po sa Hong Kong, sa Macau, sa Taipei, Taiwan, ohayo gozaimasu sa mga suki natin sa Japan, ha? Baka ang pabalik kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Kaya naman yung mga magsasaka natin, hindi na lamang sila umaasa ng lubos sa kanilang mga aning palay, mais, dahil meron pa silang pinoproduce na high value crop na kakao. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ngayon, kung gusto nyo malaman yung iba pang mga variants ng tangerine chocolate na ang ginamit din ay mga raw material galing po sa ani ng magsasaka, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat magbili natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Raymar Santiago, tikom pa rin ang bibig sa akusasyong kidnapping ng dating asawang si Claudine Barreto. May kidnapping issue na ngayon. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Tikom pa rin ang bibig ni Raymart Santiago kaugnay sa pagsalita ni Claudine Barreto sa pagkidnap di umano sa kanyang anak na si Sabina. Ang dating alalay nito si Marisol Acap ang pinagbibintangan ng aktres pero idinamay pa rin niya si Raymart Santiago. Hindi man niya binanggit ang pangalan pero obvious na ang dating asawa ang tinutukoy niya dahil binanggit niya naman niya na ama ng kanyang mga anak. Ang legal counsel ni Raymart ang naglabas ng statement tungkol dito
dito. Nagpadala ng statement ang Calleja Law Office sa programa ni Kuya Boy Abunda na Fast Talk with Boy Abunda at itinanggi nila ang akusasyong sangkot dito sa sinasabi ni Claudine na kidnapping. Kaya hindi raw nagsasalita si Raymart dahil sa sinusunod daw rito ang utos ng korte na gag order. Bahagi pa ng statement na ipinadala ng kanyang law office, while painful and difficult, our client actively refrains from further addressing, dignifying, or responding to any of these statements as deference to the gag order issued by the court, which remains in full force and effect to this day. Our client respects the court and has faith that justice and truth will prevail in time. Sa ngayon ay safe naman ang mga anak ni Claudine at hindi na ito nagsasalita o nagpo-post ng kung ano-ano laban sa dating PA at pati na rin kay Raymart Santiago. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ayun pala yun. Maraming salamat, Gorgie. Eto naman, lalaki pinagsasaksak sa disco party. Ano ba naman? Nag-disco para mag-enjoy pero nauwi sa saksakan. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Isang lalaki critical matapos pagsasaksakin sa isang disco party sa bayan ng San Sebastian, Samar. Kinilala ng PNP ang biktima na si alias Imar, 27 anyos, residente ng barangay Rawis Puruksay, Sinabangan, Samar. Nakilala ang suspect na si alias Wardo, 58 anyos, residente ng barangay Osminya, Inabangan, Samar. Nangyari ang insidente alas 3 madaling araw sa barangay Kandoyukan, San Sebastian, Samar. Saksi naman sa insidente sina alias Uwik, 30 anyos at alias Kaloy, 18 anyos, kasama ng biktima. Sa investigasyon ng PNP, bagong insidente tinutukan ng suspect ng patalim ang isa sa mga saksi o kasama ng biktima. Tinutukan sa lig subalit napigilan ang mga ilang individual na nasa diskuhan. Pagkatapos biglang namang sinunggaban ang biktima, sinakal at pinagsasaksak, tinamaan sa lig at sa may kilikili. Bumagsak ang biktima at suspect at napigilan nito ang mga testigo. Agad naman tinakbo ang biktima sa RHU Inabangan, Samar at itinakbo inilipat sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Ang suspect naman na aresto ng kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat Jimmy. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Atimonan, Quezon. Oy, Nanay Tessie Pindon, birthday mo ba? Dyan sa Santa Maria, Laguna. Crime rate naman sa Northern Samar na itala sa buong 2025. Bumaba. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Kinumpirma ng PNP Northern Samar ang pagbaba ng krimen sa taong 2025 sa buong lalawigan, mas mababa sa taong 2024. Ang data presenta ni Police Colonel Garjola sa ginanap na Provincial Government and PNP Convergence. Sa record ng PNP, 15% ang ibinaba ng krimen mula sa 1,284 ng 2024 naging 1,018 na lamang sa taong 2025. Bunga naman rito ng kampanya ng PNP laban sa kriminalidad. Ang paglulunsad ng Provincial Government and PNP Convergence sa isang annual tradition na tinatawag rin na 2026 New Year's Call. Pinangunahan ito ni Governor Harrison Chuan at PNP Provincial Director Police Colonel Garjola. Bigyang pagkilala ang vital role ng PNP sa pagpapatupad ng kapayapaan sa buong lalawigan. Positibo naman si Governor Harrison Chuan na patuloy na susuportahan o susuporta ang PNP sa development agenda ng provincial government. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Jane Galit Bantayan. Bumaba naman na mahigit 13% ang bilang ng naitalang krimen sa Maynila sa ika-4 na quarter ng 2025. Sa ulat ng Manila Police District, mula 2,110 cases na ikatlong quarter, bumaba ito ng 1,834. Ayon kay Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Abad, bunga ito ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga batas at pagpapanagot sa mga lumalabag. Samantala, tiniyak naman ni Yorme Isko Moreno na mananatiling prioridad ng pamahalang lungsod ang maayos, disiplinado at makataong pagpapatupad ng batas sa buong Kamaynilaan. Mahigit naman sa 6 na kilo ng shabu
Nagkakahalaga ng halos 41 million pesos ang nakabiska ng Bureau of Customs sa NAIA Terminal 3 kahapon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, palakasin ang border protection at paigtingin ang kampanya laban sa illegal drugs. Ayon kay Nepomuceno, isinalang sa inspeksyon ang pasahero kasunod ng tinanggap nilang impormasyon. Sinuri ang bagahe nito sa pamamagitan ng x-ray at 100% physical examination. Nagresulta ito ng pagkakatuklas na mahigit 6,000 grams ng shabu na nakatago sa bagahe. Ang street value nito ay 40.8 million pesos. Sinabi pa ng Customs Commissioner na agad na dinala sa PIDEA ang nakumpiskang shabu para sa inquest proceedings. Kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ang Republic Act 10A63 o Customs Modernization and Tariff Act. Binigyan din ni Nepomuceno ang kahalagahan ng Coordinated Border Enforcement at ang tagumpay na ito ay nagpapakita na epektibo ang intelligence sharing at joint operations para mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa ating mga daungan. Magagaling ho yung nandyan ho sa NAIA. Attorney Mapa, magandang umaga po sa inyo, ha? At magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Fair Cargo ng NAIA, ha? Pinangungunahan po ni Dr. Yeye Manawis. Epektibo na ngayong araw ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Pamaghiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 1.40, 1.40 piso at 40 sentimos ang dagdag sa presyo sa kada litro ng diesel. Samantala, 80 sentimos naman ang price hike sa kada litro ng kerosene, 40 sentimos naman ang sa gasolina. Pang-5 linggo na itong straight na may taas sa krudo, ha? Ang naturang price adjustment ay dala ng banta sa oil supply, bunsod ng mataas na demand at nagpapatuloy na geopolitical tensions. Maganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 4.